Question. How can you find your purpose or core gift in life? Again, how can you find your purpose or your core gift in life? Yon, sige, sabay-sabay nating alamin. Paano nga ba nahanap ng ating very special guest ang kanyang purpose in life? Para sa ating episode 141, Beyond the Brain. Live na live, dito lang sa I Am Possible. Simula na naman, magandang gabi sa inyong lahat. My name is Paulo Javellana. I am a blind inspirational speaker. I am a blind motivational speaker and I am your host. Welcome to I Am Possible. Yon, magandang gabi sa inyong lahat. Another Monday, November 17. Live na live tayo ngayon. It's 8:10 in the evening. Nadelay lang tayo ng 10 minutes. Pero again, live na live tayo November 17. Before we start this very special episode 141, Beyond the Brain, mamaya, sobrang excited na ako ma-meet yung ating very special guest. Pero bago yan, again, please like and follow my Facebook page, I Am Possible. Pakisuportahan para every episode ma-update kayo. Mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel, Paulo Javellana TV. Ganon din sa aking TikTok account. Paki-follow na rin ng aking TikTok account, I Am Possible. Sa lahat na nag-subscribe, nag-like, nag-follow, maraming salamat. Sa lahat ng viewers na nakatutok ngayon, right this very moment, pakishare ng ating episode para maraming makapanood para sa ating special episode, Beyond the Brain. Mamaya makikilala nyo ating special guest. Napakagaling, napakahusay, napakadaming ganap sa buhay ng ating special guest ngayon. Hindi ko pa nga nababanggit yung mga ganap niya sa buhay. Napapagod na ako sa dami ng kanyang ginagawa sa buhay. Binabati ko pa rin lahat ng ating OFWs all over the world, lahat ng mga viewers all over the world. Good morning, good afternoon, good evening kung nasan man kayong parte ng ating mundo ngayon. Siyempre sa akin, pinakamaganda, pinakasexy, pinakamabait, pinakamamahal kong asawa, ang nag-iisa kong asawa, si B. Javellana, I love you. Lapit na. Kanyang birth month ngayon, November, kanyang birth month. So yun, malapit na. Advance happy birthday sa'yo. Sa akin pinakamamahal na asawa, pinakamagandang asawa. Advance happy birthday. 20 years old ng aking asawa. Hindi ko babanggitin ang kanyang tunay na edad, bawal. So yun, sa aking anak, si Sage, sa aming anak, si Sage, I love you. Kay God bless, we are praying sa success ng inyong division meet. Hindi ko alam, this week na ba yan, ng inyong division meet volleyball player kasi varsity ng volleyball ng aming anak dito sa Fort del Pilar National High School. God bless sa inyong endeavor. Sana marami kayong matutunan, mag-excel kayo sa inyong ginagawa. Siyempre sa napakagwapong si Sir Adrian de los Reyes, good evening. Sa ating technical director, kay Ma'am Alma Corsanes, hello, good evening. Kay Mama Tessa Villana, sa lahat ng nagdasal, nag-support financially, sumuporta sa true prayers sa inyong lahat. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Maraming salamat. Thank you, Lord. We are still praying para sa quick recovery, full recovery ni Mama sa kanyang pinagdaanan this past week. Thank you sa lahat ng mga doctors, medical team na nag-asikaso sa aming mother. Kay Kuya Jojo, sa family mo na nag-asikaso kay Mama dyan sa Parañaque. Kay Kuya JJ, maraming salamat. Kay Tita Chong, Kapati, for your generosity sa pagmamahal mo sa aming nanay, sa iyong kapatid. Thank you so much, Tita Chong. Kay Papa Noel Javellana, maraming salamat. Good evening sa iyo. Kay Mama Grace Flermata, Papa Ronnie Flermata, Ronan Flermata ng Tabora, Trancoville, good evening. Tita Kuwi, Tita Rolly Kuwi ng Wisconsin, good morning. Kay Isa, CJ, Bella Santos ng San Francisco, California, good morning sa inyo. Tita Chong Kapati ng New Jersey, USA, good morning. Tito Arwin Azul, lapit ka na dumating sa Philippines, first week of December, nandito ka na. From downtown LA, good morning sa'yo. Rich Palsis ng Canada, good morning. Dylan Nababu ng California pa rin, good morning. Ma'am Chanda Romero, Matet De Leon. Doug Kramer, BJ Manalo, good evening sa inyo. Sa mga kasama ko sa Victory Christian Fellowship, good evening. Mga kasama ko sa Couples Fellowship, Men's Fellowship, mga kasama ng wife ko sa Ladies Time Out, Ladies Fellowship nila, good evening sa inyo, Brother Eric and your family, Pocus family, David family, Morales family, kay Dex, Ate Kring, dyan saan nga sila? West Virginia, good morning sa inyo. Kay Bule family, good evening sa inyo. May nakalimutan ba ako sa video natin? Wala, okay na yan. So yun, good evening sa inyong lahat. Kay Pastor J, Pastor Julius, good evening. Kay Sir Adrian
De Los Reyes na may Zoom meeting lang kami kanina ng I Am Worldwide. Good morning, ay good evening, good evening. Amazing morning sa inyo. Sa lahat ng bumubuo ng Himpossible Group under ni Sir Adrian Del Rosario. Good evening sa inyo. Sa mga kasama ko kanina sa Zoom meeting, good evening sa inyo. Thank you sa pag-attend. Sa mga makakasama ko tomorrow sa Zoom meeting, good evening sa inyo ulit. So yun, kay Sir Roselito, sa family mo, kay Sir Mac, sa family mo, maraming salamat sa patuloy na pag-tune in sa I Am Possible. So yun, huwag na natin patagalin para mas makilala natin ang ating bisita tonight. Ang bisita natin tonight, again, para sa ating episode 141, Beyond the Brain. Bakit Beyond the Brain? Our guest for tonight, she's truly lived a life full of service and passion. She lived her life ng service and with passion. Tapos she's a dedicated child neurologist and pediatrician sa Baguio General Hospital Medical Center with 18 years of experience. Grabe, 18 years. Parang 2 years lang yung tanda ko sa kanyang experience. 20 years old na ako ngayon eh. Joke. Akong host, huwag kayong makilang. Tapos siyang inspiring founder ng Healthy Lifestyle Warriors. Ano kaya yan? Alamin natin mamaya yan. A loving cat rescuer. Balita ako, meron daw siyang 60 cats na in-adapt right now. Pero meron na siyang mga more than 50 cats na napa-adapt na rin, na-rescue na ng ating bisita ngayon. Per mom, ang ating bisita tonight. Tapos, the heart behind ng Baguio General Hospital Medical Center Brain Tumor Society or BTS. Ano kaya to, yung bisita natin ngayon? Army kaya? Member ng Army? So yun, without much further ado, I am possible mag-ingay para sa ating very special guest, Dr. Malu Trajano. Good evening, Doc Malu. Hello, good evening, Sir Pao, Sir Ed. I'm glad to be here. Finally, natuloy na, no? Oo nga, After yes. the storm last week. So, Correct. Thank you very much. Oo. Diyan po nagtatapos ang aming special episode for tonight. Thank you, Ma'am Doc Malu. Gusto mo, kailangan bang bagitin natin yung tunay mong pangalan? Okay na tayo sa Doc Malu. Okay lang naman, nabanggitin. Kasi Si baka hindi Doktora- nila ako mahanap pag Doc Malu yung natandaan nila. Dr. Maria Lourdes Trajano. Yes, I am Dr. Maria Lourdes M. Trajano. Yes. Mamaya pag-usapan natin ang iyong pagiging ang iyong medical profession, ang iyong mga ginagawa sa buhay, ang mga awards, achievements mo na natanggap sa iyong mga ginagawa sa buhay. Pero anyway, bago tayo mag-start, Doc Malu. Okay lang, Doc Malu na lang po, no? Yes, okay lang naman, Doc Malu. Sige. Or Malu, for in short, okay lang. Apo, mas maiksing Doc na lang. Isang Okay. syllable lang eh. Yung Malu, 2 syllable. Bago tayo mag-start, Doc Malu, baka may mga gusto ko muna batiin, mga shoutout sa iyong mga followers. Of course, sa aking mga capacitives, magandang gabi sa inyong lahat and I hope maka-tune in kayo ngayon for this opportunity na maka-guest dito sa I Am Possible. Okay na po. And sa mga cat rescuers out there, dog rescuers, sana huwag kayong magsasawa kahit na Yes. nakakapagod. 'Di ba? Ano nga yan eh, may nakita nga ako isang post eh. Yung parang no one shall be left behind even in times of Yes. calamities, mga typhoon, storms, earthquakes. Hindi natin sila Mhm. dapat pabayaan iwan eh. Dapat may contingency plan din tayo even sa ating mga pets. Tama. Yeah. At sana hindi Sige. lang tayo, no? Yung government will have a project for that. Wag lang puro flood control. Joke. Wag na. Baka mag-viral tayo. Pinag-usapan natin Oo. yan. Daughter ko, ang gusto daw niya paglaki niya contractor. Contractor. Ano daw ang course ang kukunin niya para maging contractor? Diba? Ano Yan ang mga goal ng mga kabataan ngayon, mga youth, mga bata, 'di ba, maging contractor na dahil diyan. Contractor. Oo, yan ang nakita nilang way para yumaman, contractor. Mm-mm. Sige. Ma'am, Doc Malum, okay lang ba makikichismis muna ako sa yung yung nakaraan? Parang maalaala mo kaya? Yeah, of course. 'Di ba? Hindi lang akong na-feature sa maalaala mo kaya dapat kayo rin i-feature natin ngayon.
Pagkwento Yeah, natin ng sure. iyong buhay. Sige, Doc Malu, born and raised where? Saan kayo lumaki? Actually, ang roots namin is Nueva Ecija. But Tagalog? I was Tagalog. Mm-mm. But I was born in Manila, Mhm. and then dito na ako lumaki sa Baguio City for Sure siguro, kayo lumaki? oo, lumaki ng O tumanda? palengke. Magkaiba yun. Dito na ako tumanda sa Baguio City. Yan. So, kinder pa lang ako, Mm. nandito na ako sa Baguio City. Oh, wow. So, dito na ako nag-elementary, high school. So, loyalist ako ng St. Louis University. Wow, hanggang college, hanggang mag-medicine, SNU College lahat. hanggang mag-medicine. Alam niyo, Doc Malu, dalawa lang ang eskwelahan sa buong Pilipinas. Narinig niyo na ba yun? Hindi pa. Dalawa lang. Ano nga Alam niyo ko, dalawang... St. Louis University and others. Yeah. Kasi graduate din ako sa SLU, kaya Ah, doon tayo. So yung ibang Doon school, tayo. doon na sila sa others. So Sa technically, others. ito nang kinoconsider nyong home, ang Baguio na. Yes, oo. Kaya parang feeling ko, I'm one of the Kailians. Kasi dito na ako Mm. talaga. Although hindi ako fluent mag-Ilocano dahil nga Tagalog dito sa bahay namin. Ako din, migrate din kami ng Baguio. From Manila din kami. 10 years old, Mm-mm. nag-migrate kami dito. 1990 earthquake. First 3 months Ah, namin dito sa Baguio. Mm. So earthquake para. na kagad. Saan kayo sa Manila? Saan ka sa Manila pinanganak, Doc? Sa St. Jude Hospital ako yung bandang Camp Dangwa, doon ako naianak. Malapit sa And Malacanang. oo, yun. Tapos, would you believe kasi bunso ako out of 9. So, Wow. yung 8, normal delivery ng nanay ko. Ako pa yung bunso. Ako pa yung na-CS siya. Wait lang. Ano ba yung parents yung mga pusa? Ano, Ako, dami nyo, 9. 9 kami. Hindi, konti pa yon kasi yung mga cousins ko, 1 dosena eh. Grabe, So, kami yung family na wala kayong malalaki. kuryente sa bahay? Wala silang kuryente sa bahay? They love life. Ang laki ng no, pag may reunion kayo, grabe, parang isang barangay. Oo, masaya. Masaya. Saya. Masaya So, kami. sige nga, Ah, kung pag-usapan natin yung masaya, ang inyong mm-mm. pamilya, dahil nga 9 kayo, plus yung parents nyo, O, 12. 11. Parang dalawa na lang, ano na yan Last supper na dating Actually, may nakunan yung mother ko ng isa. So, dapat actually, 10 ata kami dapat ganun. Parang Nakunan pa ganun yan. siya. Oo. Parang, Tapos, okay. kapag ang fun memories ko, dahil nga mas marami yung mga cousins ko, they always come up to Baguio. So, Mm-hmm. 9 kami, plus yung mga cousins ko na 12, 6. So, talagang super saya. Kasi Tapos wala pa naman nung internet eh. nasa isang bahay kayo lahat nun. Yes, dito Sama-sama. sa bahay namin na nirerentahan lang noon. So, maliit lang. So, sa floor lang kami lahat magpipinsan. Tabi-tabi, Pero oo. masaya. Correct. Sige nga ma'am, Doc, malukwento mo naman kami. How was your life growing up dito sa Baguio? Kumusta kayo? I think yung father ko kasi auditor siya noon eh, no? So, parang na-assign siya sa iba't ibang lugar. And nakita Mhm. niya during that time Government, na private? private, Private. government ba? Philippine National Bank, auditor siya noon. So, Go paikot-ikot ahead. siya and nung inaudit niya ang Baguio branch, nakita niya na Mhm. parang maganda atang mag-raise ng family dito dahil 'di ba, bundok-bundok pa to noon eh, konti lang ang Mm. mga bahay, Tama. simple lang, 5 minutes you Yes. can go from one place to another. So, yun. So, from Cabanatuan, binenta yung Mm. bahay namin doon and then nag-rent na Mm. lang kami dito sa Baguio. So, mahirap kasi starting all over. Mm. Pero masaya naman. Parang 3 lang yung kwarto na namin noon, pero ang dami Mm. namin. Parang 3 each room Yun. And then, since maaga nag-retire from the government yung parents ko, so nag-start ng maliit na karinderya. Mhm. So, doon kami nag-start. So, may maliit na lamesa, nagtitinda sa waiting shed. Mm. Convenient pa naman noon, hindi pa noon gano'n ka-strict sa mga barangay. So, doon na kami Permit. nag-start. Walang permit noon. So, na-remember ko yon kasi isa ako sa nagtitinda ng Titinda. sago, gulaman. Mhm. So, umasenso So naman ng konti. sobrang simple ng buhay niyo, no? Growing up. Oo, Parang, simple lang, pero masaya. Tapos, pag may yeah. dumadaan ng mga jeepney ng Trancoville, Mm. o Mm. hihinto, o isang sago, o isang barbecue, Mm. ako yung taga-abot kasi ako yung taga-ihaw noon Galing. sa Sa aming Trancoville karinderya. kayo? Sa Trancoville? Trancoville.
So from the waiting shed ng Dizon, nagkaroon na rin ng pondo, Mm. nag-rent kami ng space. Alam mo yung doon sa may corner ng Brookside, sa may yung Tabora building. Yeah, yeah. Oo, dati kami doon nagre-rent, no? So doon, waitress ako doon Tabora. nung high school. Yung, Nag-waitress ako yung, doon. sa, yung restaurant doon. Oo. Yung ano kasi, sa in-laws ko, yung wife ko, roots nila, dyan sa Tabora. Mm. Kung alam niyo yung Robert Stallier dati. Ay, oo, oo, oo. Yun, tapat na tapat ni Robert Stallier, yun doon sila. Okay, okay. So Kaya doon talagang kami, doon laking, kami nagtayo ng from Turo-Turo, naging restaurant naman siya. Ewan ko kung wow. ma-remember mo pa, Nanay Pets Lechon Manok, parang kami yung origin Oh, ng mga lechon manok. Sa mm, corner na yon, from the Tabora building, lipat kami doon sa kabilang building, si Calip building, yung papuntang papasok ng Brookside. Doon kami sa nagtagal, Tawid. Yeah, yeah, lechon yeah. manok. Oo nga, yeah, yeah. Yun. Mm, mm. So Kasi yun yeah, may kainan doon ah. yun kami yun, Nanay Pets Galing, Lechon Manok. galing. So ako Kayo yung pala yun. taga-ihaw ng barbecue doon, Mm, mm, tapos taga-ihaw ng chicken neck, mga ganun. mm, mm. Waitress after na school. And then habang nag-aaral yun, no, high school and college. And then eventually, ayun, nag-medicine na, hindi na ako pinag-work ng mga kapatid ko. Iba na yung dinadissect nyo. Iba na, frog na, Oo. katawan na, anatomy na. So technically kung maaga nag-retire si father niyo, nagtayo nga kayo ng kainan hanggang naging restaurant yan, yung nanay Oo. pets na yan. Yan yung naging bread and butter ng family. Yes, yun na yung yung parang hindi naman actually restaurant yun kasi maliit lang naman siya. Canteen. Canteen, parang ganon. So, canteen siya. Yun ang naging source of income ng parents ko para mapag-aral kami hanggang college, parang ganon. Kasi 9 kayo eh, bunso ka. Nine, oo. Lahat, tapos lahat nasa private school. Tama? Yeah, SLU, St. Louis lahat. Grabe. Sakit sa ulo sa magulang yan ah. Kaya sobrang tipid, no? Mm, 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 Hihigpit ang sinturon, kaya walang anything nun eh. Talagang aral lang, mm, mm. walang hobby, walang bisyo, talagang Tsaka walang gadget study. pa. Oh, walang gadget pa, walang cellphone. Wala nga kaming landline na telephone noon eh. Mahal kaya ng landline nun. Oo, 'di ba? Para makakuha ka sa Piltel. Yes, so wala kaming Ganun. ganun. What was your dream growing up, Ma'am Doc Malu? Medicine na ba? Maging Actually, doktor? nung bata pa lang O ako, maging litsan manok? Gusto mo maging litsan manok? gusto kong maging dancer. Backup Dancer. dancer ng mga artista. Ah, Yan ang okay. goal Yun ang ko, dream. dream. Okay, okay. Kaya Kasi inast napapanood ko mo. no. Oh, napapanood ko yung student canteen ba 'yon? Ala, Ano siya? lumalabas ang mga edad. Yun, Mm. yung sina Eddie Ilarde ba yun, yung Ako, mga yun. So mga nakikita ko yun. Aldegar sisters ah. Yes, yung mga yun. Gusto ko maging dancer. Mm, mm, mm. Kaso, wala namang budget para magpunta ng Training. dancing school. No? Mm, mm, mm. Tapos, eventually, gusto ko maging teacher. Kaso, Mhm. sabi ng mother ko, ang goal niya sa akin mag-abroad kasi. Sabi niya, Mag-work mas maganda abroad. mag-abroad ka. So, hindi niya ako pinayagang mag-teacher. Wala daw So, future ang teachers abroad. oo, gusto niya Mm. mag-abroad. So, nag-try ako ng physical therapy. Oh, yun ang Kasi yung sikat cousin nun. ko, sikat yon physical therapy. Nasa Texas Pag-graduate yung mo, nursing cousin ko. naman. Kaso hindi nga ako pumasa sa exam ng physical therapy. Okay. So, hindi ako nakapasok. So, I had to Mm, choose another subject. And mm. yung mahabang pila, yun ang pinuntahan ko. That's medical technology. Yeah, okay, Hindi ko okay. hindi ko pa alam kung anong medical technology noon. Oo, Basta oo. sumama na lang ako sa pila. And then, ayun, na-enroll. Mhm. And I didn't know na quota course Course. pala siya. Aha. So, I had to make the most of Mm, the 4 years. Quota course, mm, kailangan hindi hindi maalis sa program. Kasi mm, mm. ang turo ng mother ko noon, once nag-start ka na isang project, which is yung college, dapat tapusin mo. Tapusin mo. Ayun. So, Hindi, asawa saka naman ng Diyos tight natapos. ang budget eh. Oo eh. Hindi, there's no room para mag-take ka ng another course or mag-repeat ka, parang ganon. Yes, yes, correct, correct. Mm. So natapos nyo 4 years. Natapos ko naman. Tapos, yun, hindi ako naalis. Tapos medicine diretso. Hindi ako diretso medicine. I had to work. After ng Mhm. medtech,
um, nag-apply ako ng work, no? Pero yung Mhm. assignment is nasa Visayas Layo. as a medtech, no? Pero Mhm, sabi ng mhm, sister ko, masyadong malayo eh, hindi mm, naman mm, ako ganun ka galing. No? mm. Kaya para makapag-medicine, nag-work pa ako ng 2 years sa si sister ko. Naging merchandiser ako sa mga malls. Ang Ah, lapit taga connect na connect ka. Oo, so taga-empake ko nung mga napamili na gulay, Mhm, prutas. So 2 years ako mhm. nag-work as a merchandiser sa Manila, sa mga mall sa Manila. And then after Makaipon two lang muna 'no? years, oo, makaipon lang. And then, yon tinanong ko yung sister ko kung pwede niya akong pag-aralin. Mhm. Pero yun ang condition, like yung mother ko, once na pinasok mo, kailangan Tuloy-tuloy. tapusin. Tuloy-tuloy, Yes. walang repeat-repeat. So Sige. yun ang So sisters ko ang nagpaaral sa akin sa medicine. Sige, pahinga ka muna, Doc. Walang Mm. repeat-repeat. Kailangan tuloy-tuloy din tayo. Pahinga ka muna, babalikan kita. Okay. Philippine Standard Time, it's 8:31 in the evening. Again, it's Philippine Standard Time, it's 8:31 in the evening. So, this Philippine Standard Time is brought to us by the Pink Toolbox Party Services. Yan muna ang ating sponsor ngayon, the Pink Toolbox Party Services. Pero, bago natin promote ang the Pink Toolbox Party Services, kung meron kayong mga products, mga brands, mga labels, companies, businesses, any event na gusto yung gamitin ang platform ng I'm Possible, Facebook page, YouTube channel, TikTok account, kung gusto yung gamitin platform, lagay natin ang inyong mga logos, taglines. Meron kami mga sponsorship packages na pwedeng i-offer sa inyo. Mag-send lang kayo ng DM sa I Am Possible or you may contact us para mapag-usapan natin ang mga packages sa 0927-1818-337. Again, 0927-1818-337. Or mag-DM kayo para mabigyan namin sponsorship packages namin. Or kung gusto yung mag-support, mag-donate, mag-pledge para sa mga advocacies ng I Am Possible. Sabi nga ni Doc, para tuloy-tuloy, kung gusto yung suporta ng I Am Possible, ang GCash number namin, 0927-1818-337. Again, GCash number para sa mga support donation pledge nyo, 0927-1818-337. Sa mga nagsusupport, maraming salamat. Sa mga prayers, thank you so much. Basta, pagpatuloy natin, marami pa tayong maririnig na inspiring stories every Monday sa I Am Possible. So patuloy lang pag-support sa I Am Possible. Sa mga naghanap naman ng party planner, events coordinator dito sa Baguio City or nearby provinces, please check ang Facebook page, the Pink Toolbox Party Services, or check nyo rin kanyang TikTok account, Pink Toolbox Party Services ata. Basta Pink Toolbox, check nyo sa TikTok tsaka sa Facebook page. Andun, makikita niyo yung mga events na nagawa ng The Pink Toolbox Party Services. Napakagaling, napakahusay ho ng party planner dyan. Napakaganda pa ng party planner dyan. Asawa ko yan. For bookings and inquiries, you may contact her 0927-1818-337 or mag-DM lang kayo sa kanyang Facebook page, The Pink Toolbox Party Services. Lagyan nyo ng hashtag I'm Possible para mabigyan kayo ng maganda-gandang discount. So yun, meron palang activity siya, isa siya sa magse-setup, magde-decorate sa this November 22 and 23, Saturday, Sunday sa Zunhey. Sa may Scout Hill, may music festival. Sa morning, may mga activities for the kids. Kung may mga, kagaya ni Doc, animal lover, meron dong po-park sa Zunhey. So, bring your kids, bring niyo yung mga pets nyo. Kung music lover naman kayo, sa gabi merong music festival dyan sa Janay, November 22 and 23. Part ang dyan, the Pink Toolbox Party Services, silang nag-decorate din dyan. May mga areas na sila nag-decorate. So yun, sa sa mga viewers, again, patuloy nagsusuporta. Sa mga nakikinig ngayon, maraming salamat. Pakishare ang episode natin, episode 141. Beyond the Brain with Dr. Maria Lourdes Trajano. So yun, going back, Doc Malu. Yes. Hello. Sige Nice po, to be baka pwedeng kayo naman magtrabaho. Live kasing commercial, medyo napagod naman ako. Kayo naman magtrabaho. Oo. Baka pwedeng pabasa po, Doc, ng mga comments, mga shoutouts, violent reactions, kung meron po dyan. Okay. So, dito sa comments natin, special mention to our special viewer, Sir Joel Havellana. Ay, si Kuya ko yan, from Oh, Paranaque, si Francis Joel Havellana. ayan. Dating nag-PT rin Tapos, po yan nung late, early 90s.
Ah, Yun din ang okay. course niya sa UB. PT din siya nun. Mm. So, yun yung message ni Sir Eric De Vera Pukis. And then, meron Brother ding Eric. message, no? Nag-greet, no? Good evening po kay Sir Edri. And hello din po, no? To Sir Amador John Manyala Cabellana. Good Ang aking evening kuya. po. Good evening. Ayun. And also, good evening po sa ating online viewers, si Ma'am Alma Corsanes II. Thank you very much, no? At nanonood po kayo. Yeah, yun pa lang. Yan pa lang, tatlo pa lang Sige. natin. Sa mga viewers, paki-share tapos mag-comment lang kayo, ma'am. Pag-usapan natin ang mga ginagawa ni Doc mamaya-maya. Kung may mga questions kayo with regards sa pagiging child neurologist, sa mga youth, sa mga kabataan na sa pediatrician, kung may mga cats kayo na kailangan ma-rescue, whatsoever, mamaya mag-message lang kayo. Madadaanan naman natin yan, yung mga ganap sa buhay ni Doc Malu. So going back, Doc Malu, meron Mm. ka bang pwedeng ma-share sa amin na pwede lang naman ma-share na mga naging biggest struggle mo habang lumalaki ka, high school, college, sa medtech, sa medicine, or sa family na naging struggle nyo na sa tingin nyo pwedeng Okay. mapulutan ng lesson ng mga viewers natin? Siguro, di ba Sir Pao, nabanggit ko sa iyo kanina na gusto ko sana maging physical therapist, Mm, no? mm, mm, So, talagang parang yung heart ko, yun na yun eh. Parang mm, gustong-gusto ko na siya. So, akala ko yun na yung para sa akin. And mm. I was really devastated nung hindi ako pumasa sa isang Okay. private school sa Mm, Manila. So mm. sabi ko sa sarili ko, ano na ang future ko eh, yun lang yung nakikita kong way to go abroad Nakafocus kung ka na doon. matatapos ko siya. Yun. So turned out, may iba palang reason si Lord, no? Kaya hindi ako naging dancer, hindi ako naging teacher, hindi ako naging physical therapist, no? So may iba pala siyang plans. And during May that time, purpose. hindi ko pa makita kung ano yung purpose, no? Kaya Yes, nga yes. nagpunta ako into medtech not knowing what it is. Oo, nakipila ka And lang eh. nakipila lang ako kasama yung best friend ko. And it turned out, nire-redirect pala ako ni Lord Correct, to correct, correct. something much bigger in life. Mm, mm, And it's a long road, no, yung journey. And doon ko palang na-realize na kaya pala ako hindi naging therapist or hindi plan ni Lord na mag-abroad ako. I mm, should stay here in the Philippines mm. dahil may iba siyang purpose sa akin. And ang purpose niya is maging doktor ako. So, Doktor in another way na hindi lang basta doktor na nagtitreat, yes. kundi doktor na nagtuturo. So, na-achieve ko na yung pagiging teacher Both. na goal. And doktor ako na sumasayaw. So, Mm. meaning sa fitness, Magsasample ba mamaya? sumasayaw. So, nagzuzumba. So, na-achieve ko na yung goal na pagiging dancer. And Andun I lahat. think yung pinaka-importanting reason na Mhm, late ko lang din na-realize is to be of service, no? Pwede mhm, naman kasi na magpa-private practice lang ako, but mm, sa mm. pagiging doktor, no? There's a private and then there's a government service. So, na-realize ko na ang goal ko is to go back here sa Mhm, Baguio mhm, City, mm. serve the public, serve the government hospital, and establish programs na makakatulong, no? Kasi during that time, nung nagte-training program ako sa BGH, wala Mm. kasi pa kami noong pediatric neurologist. Okay. So we As in were wala, all zero tayo, just wala sa Baguio. pediatricians. Wala pa Wala noon sa BGH. nung Yeah, yeah. Okay. nagte-training. So during that time, hindi ko nga alam kung anong definition ng child neurologist eh. Spelling nga, During hindi that ko time, kaya eh. Definition pa. so yun, and I didn't even know that there was such a thing as child neurologist, no? Yeah. So during the training program, ang first patient ko, difficult patient, was a patient na nagsisisure o na Mhm, nagkukumbulsyon. mhm, mhm, So, yun. So, na-realize ko na ang hirap siyang gamutin. And hindi ko alam kung paano siya gamutin nun, pero nakasurvive naman siya. mm. And doon, ni-redirect ni Lord yung path ko dahil timing, may umuwi sa Pilipinas na isang child neurologist galing abroad. Mhm, And nagkaroon siya ng parang short lecture dito sa Baguio.
And yun yung nakita kong opportunity na ano kaya kung i-refer ko 'tong difficult case na 'to sa specialist na 'to. Mhm. And you know, isa akong bagito, eh, parang 1 month old pa lang ako na trainee noon and Residency. nai-refer ko siya ng maayos 'no, yung pasyente and with Mm. with just referring dahil sa knowledge niya Mm. na hindi naman niya nakita yung mentioning ko lang yung kaso, Mm. napagaling namin yung batang yun. Wow. And Mm. during the 4 years pa nun ang training program ko sa, BGH. pediatrics, Mhm. seizure free yung pasyenteng yun. Galing. Nang dahil lang sa expert, um, consultation na advice nung child neurologist na yon 'no. Mm. And Mm. siyang nag-inspire sa akin na sabi ko, "Someday gusto ko maging tulad niya, child neurologist, nang dahil sa kaalaman niya, sa mga orders niya lang, mapapagaling ang isang Correct. bata." Yung may And yun na, pinagdadaan ng matindi. oo. And Wow. Yun ang nag-training fulfillment, ako, 'no? oo. So yun, who would imagine biglang uuwi ng Pilipinas tapos sa Baguio City pa siya magle-lecture. Correct, correct. And May isang purpose talaga. tulad ko na bagito ang Correct. magre-refer ng pasyente sa kanya. So Oo. yun na Oh, yun, yes. Sige po. kaya after kung 4 years 'no na fa-follow up sa Mhm. akin yung Mm. pasyente na yun, kaya sabi ko, after ng 4 years training program, magcha-child neuro din ako. Okey. At another 3 years yun ano na training sa Maynila. So, parang 7 years ka na. So 7 years na yung field na magte-training ka. And Mm. then, nung graduation ko na dun sa Philippine General Hospital, nagkaroon ng opportunity na magstay pa for another 2 years, sana. Mhm. Pero Mm. sabi Mm. ko sa boss ko, hindi ko na iga-grab yung opportunity to train pa sana for another Mm. 2 years. Mm. Kailangan ko ng bumalik ng Baguio kasi kailangan ako ng Baguio City. Kaya Yeah. ako nandito ngayon sa Baguio City. So, kung babalikan natin yung story mo, yung journey mo, Ma'am, Doc. Malu, as a child neurologist because of that kid, yung Yes. nag-seizure sa'yo na nakita mo. Tas Mm. ni-refer mo at napagaling nung umuwi yung expert, 'no? Yes. Pero before that, okey ka na sa pedya? Okay na ako sa pedya. Okey na? Masaya naman ako sa training program Mhm. ko. Yun nga lang, nung nakita ko nga, yun yung parang nag-stick sa mind ko eh. Mm. Walang gano'n kadaming specialist na child neurologist sa buong Pilipinas. Mm. Parang less than 20 lang ata sila sa buong Wow! Pilipinas noon. Sa And dami ng they're ospital natin. Oo. And they're concentrated more sa Maynila. Wala Mm. nun Mm. sa Baguio City talaga or Yeah. Northern Luzon for that matter. Kaya, Kayong first child neuro ng Baguio? ika-second ako. Second? Mm. And we're only 4 in, Baguio City na child Mm. Mm. neurologist, 'no. Mm. So, 4 lang Wow. kami. But in the entire Philippines, we're only 100. At least dumami na from 20 nung time Yes. mo. Nung time na na nag, so parang nabilang mo na 'no, nung time na nagre-residente ako, ilan Mm. lang yung trainee, specialist ng child neuro. Nung gumraduate ako, parang 7 years after ba yun or 8 years na, ika-number 50 ata ako na child neurologist sa buong Pilipinas na. Okey. So, parang ngayon nag-times 2 na siya. Oo, so ngayon 100 na kami sa buong Pilipinas. Nakikita mo na tamang term na ginamit ni Doc Malu, yung redirection. It's not a rejection. Redirection. It's not a rejection yung hindi ka naging backup dancer sa mga TV shows. Mm. Hindi ka naging physical therapist para makapag-abroad. Hindi ka naging teacher kaagad. Kumbaga, akala natin kadalasan yung hindi ka naging nakapasa sa PT, madadown, madidepress ka na dapat eh. Pwede na eh, di ba? So, na-depress ako. Depressed? Nalungkot ako nun. Mm. Mm. So, anong coping mechanism mo para makapag-move on ka? As a doctor na hindi ka pa naman doctor ng time na yun, pero anong naging coping mechanism mo para makapag-move on doon sa depression mo nung hindi ka naging PT? Actually, ang naging parang coping mechanism ko is through the help of my, family 'no. So, siyempre iyak ako ng iyak nun, ayokong Mm. lumabas and Wala everything. ka ng ibang gustong gawin nun kundi maging PT eh, di ba?
Oo, yun lang gusto ko talaga, maging PT, sumunod sa Texas sa cousin ko. Mm, mm, Pero, mm, ang naman I have a very good, support system sa family ko na kahit yun ang goal ng mother ko noon na makapag-abroad ako, mm, andiyan pa rin sila 'no. Hindi ko nga maintindihan yung words nila noon, pero yun yung words na nag-e-echo na sinasabi na, "May plano si Lord para sa'yo, mm. Yeah. kaya ka hindi nakapasa sa private school sa Manila at kaya ka hindi nakakuha ng kurso na physical therapy." Yung time ng depression mo, nung dumaan ka sa depression, Doc Malu, did you ever question God na bakit ako? Bakit hindi ako nakapasa? Alam mo naman itong gusto ko. Did you question Him na why me? Yung mga Yeah, why me moments ka ba ng buhay mo, Doc? um, kom I think normal reaction yun, na bakit, Bakit Mm, hindi ba ako sa mm, tingin mm, magaling, hindi ko ba mm, maipapasa? mm, Parang sa medtech naman nasa top 20 ako ng klase namin, parang gano'n. mhm. Am I not good enough? Parang gano'n. Ang Yes. mga tema, yung mga parang dialogue ko Mm, sa mm. sarili ko. Pero yun nga, wala kasi ng way, walang idudulot yung pagmumukmok. Kung maglilinger, ano? Oo, kaya ang sabi ng mother ko nun, "Sige, umiyak ka ng 3 araw, Mm, magmukmok mm, ka. mm, After niyan, balik na sa the usual mo." Eh, yun nga, nag-waitress na nga ako ulit. mm. She really kept me busy and then move forward. So, ganun lang, kasimple ang, words Letting niya. go. Yeah, letting go. Tapos kung ano yung nandiyan, igihan mo na lang. Kailan mo na-realize, Doc, yung purpose mo, eto na pala? Ano Okay. yung mga moments na parang ito nga ata yung kaya mo ko ni-redirect, ito ata nga talaga yung purpose ko na sa buhay. Actually, nung nasa training program ako, hindi ko pa na-realize. Kasi alam mo, 'pag nagdudoktor ang isang tao, ang Mm, focus niya ng attention ay sarili lang muna niya. Kasi mhm, siyempre isipin mo, sa medicine, kailangan kong pumasa mm. para hindi ako ma-delay ng medicine. Mahal, eh. Nung nasa training program naman na ako, kailangan kong matapos yung training program kasi Mm, ma-extend ka kapag may mga demerits ka. So, puro mm. ikaw, 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 ikaw. Okay? Personal. Personal. Mm, During the training program sa Philippine General Hospital, ang focus ko pa rin sarili ko Kasi kailangan ko matapos yung 3 years kasi mahirap ang mag-fellowship program, training program ng pediatric neurology. Hindi mhm, lang bubuno ka ng taon kundi ng effort, ng energy, 'no, ng neurons mo, 'no? Kailangan mo mm, lahat 'yon para matapos mo yung 3 years training program. mm, Siguro na-realize ko lang lahat kung bakit ako na-redirect ni Lord nung bumalik na ako dito sa Baguio. mhm, mm. Kasi more than just being a pediatric neurologist, hindi lang ako nagdoktor ng mga may problema sa utak ng may sakit 'no, ng bata sa utak, kundi nag-create ako ng mga programa Mhm, na beyond 'no, just being a doctor, okey. So diyaan yung naisip ko na magdagdag ng services, and that's establishing the subspecialty of pediatric neurology in our own OPD. mhm. Parang 'yan yung pinakauna, na subspecialty ng pediatric neuro. Sa And from sa buong Philippines? Hindi naman, kasi Hindi naman? parang kung ano yung training program sa Philippine General Hospital during my training, kinerry over ko siya unti-unti, isa-isa, dito sa In-apply niyo Baguio dito? General Hospital. Hmm, Okay. mm, mm, So, nagtayo ako diyan ng, subspecialty ng pediatric neuro. mhm, Kami yung pangalawa, nauna kasi himaong ko, and then from then on, other subspecialties nag-create na rin. nagsanga-sanga And na siya. sanga-sanga na siya, and hindi lang pediatric neuro 'no, andiyan na yung Mm, ibang subspecialty ng ibang department like surgery, internal medicine, and, what's different is dito sa subspecialty program na parang, ininitiate ko, dapat consultants ang tumatao dun sa specialty clinic, hindi mhm. lang residente. Kaya Hindi dito, residente, yeah. first hand, mga specialist mismo ang titingin dun sa Okey. mga pasyenteng pumupunta. Oh, And
doon, maliban doon, syempre start in your own home, which is BGHMC, no, na Mm, OPD. mm, mm, Ang sumunod na naging neuro program ko is to reach out sa community. mm. So, diyan, So napansin nilabas ko mo na, na, kumbaga nag-ano ka na, nag-community based na oo, from BGH aside nilabas from niyo the na siya. BGH, napansin ko Mm, na may kulang pa eh. No? So, kaya yun yung inilapit din ako ni Lord eh. Kasi ang dasal ko mm, kay Lord noon, ilapit niya ako sa isang organization or mga tao na sa mm. tingin niya makakatulong pa ako o serbisyo. And Okay. doon ako na link, no, sa isang foundation, no, yung Helping Hands, Healing Hearts Foundation, na Mm, ang mga kinikiter nila na clients noon is mga neuro patients. okay. So So, talagang ano no, naa-align. na-align. So, Yeah. would you believe, nagkasalubong lang kami sa parking area, pinagtanungan lang ako kung nasaan yung 'Di pinaka-head ba? ng BGH, and then Mm, itinuro ko. So, from mm. then on, doon na kami nagkaroon ng linkage. Nalaman ko na Connection. from Angeles, they're trying to branch out dito, tas neuro patients pala Galing. Mhm. ang kanila. So, ako yung nag-initiate, parang unti-unti ko silang ini-introduce ang Helping Hands dito sa mga kasamahan kong doktor. And then from neuro patients, nagsanga-sanga na. So lahat Mm, na ng specialty, whether it's a cardio patient, hema-onco patient, nai-align ko sa Helping Hands, Healing Hearts mhm, ministry. And mm. ngayon, ah, ewan ko kung narinig mo na, very kwan din yung foundation nila, nag-bloom na rin sila. Ang Yes. tagal na rin nila dito eh sa Baguio, and pati ang city government natin ay tumutulong na rin sa kanila. Galing. So Galing 'no. yun. Talagang pagka galaw ng Diyos, talagang siya mag ano eh, siya mag-aayos, siyang kumbaga everything will fall into place. Yun. So yun na yun. Galing. And then hindi pa ako tumigil doon ano. Nga eh. So I think may nakarinig tungkol sa akin, tungkol Mhm. sa mga programs ko dito sa Baguio. Kumakalat na Um, eh. Merong mga centers sa Mm, Pangasinan mm. ang lumapit sa akin. Okey. And nire-recruit nila ako na kung pwede is mag-community neuro ako sa Mm, Pangasinan. So, mm, for our viewers, kung narinig nyo na po yung STAC, no? Stimulation Therapeutic Activity Center. This is a parang Japan o JICA initiated program para sa mga neurodebilitated patients. So, neuro na naman. mm, Okay? mm. So, neuro yung mga clients nila na kung saan tinitherapy nila yung mga bata. And Okey. gusto nilang i-expand yung kanilang services, kailangan nila ng pediatric neurologist. Kaya Mhm. nila ako nire-recruit na kung pwede, bisitahin ko rin kahit once a month yung mga centers para check upin yung mga marginalized patients nila. Oh, And sa awa naman ng Diyos, I've been with them, just like Helping Hands, more than 10 years na, siguro 15 years na ako sa kanila. mm, And once a month, bumibisita ako sa Pangasinan, sa Stac Rosales and Stac mm, Urdaneta mm. to check on these patients. Wow. Until now once a month Until now, pumupunta. Hmm, ganun din sa Helping Hands. Ako pa rin yung tumitingin ng mga kids nila. wow. So talagang puwedeng pagsabayin ng ano, ang service, ang profession, lahat 'yan puwedeng pagsabayin. Yes. Galing. May stock tayo sa Baguio, Meron Stimulation tayong Therapy stock sa Activity Baguio. Center. Stock 5 Baguio is located dito sa Brookside. Wow. Pero ang difference sa Pangasinan, it's LGU, Funded. local government funded. Yes. Ang Stock Baguio, it's an NGO. Yung stock natin sa Baguio sa Brookside, hindi naman 'to yung pumalit sa Nanay Pets, Ay, hindi sa naman. puwesto. Hindi naman. I think Ba, pang 10 bahay pa ata sila. akala ko, "Ma, doktor na ako, neuro, palitan natin ng ano 'yan, itong lalagay ko 'to. Ito nakita ko ng purpose ko, ito 'yun." Oo. Kung matanong ko kayo, baka puwede mong ano, Doc, baka meron tayong mga viewers diyan na medyo hindi familiar sa konting background, konting definition, what is a child neurologist or what is child neurology? Okay.
neurology muna, no? I-define ko lang. Ang neurology, ito yung isang field kung saan ang mga doctor o specialist ay ang nag-aalaga, no, sa kalusugan ng utak, no, ng Mhm. bata o matanda. So meron Mm. tayong tinatawag na adult neurologist para sa adult patients. So 19 years old o 20 years old pataas. That's an Mm. adult neurologist. Mm. Ngayon, pag sinabi mo namang child neurologist, ito yung from newborn, no? Mhm. Or nasa sinapupunan pa ng nanay hanggang 19 years old, yun ang population na ginagamot namin na may neurological disorders o may mga problema or karamdaman sa utak ng mga bata. Mhm. So, ang example niyan, like kung may headache, delayed ang milestones, Mm. nagsisissure, brain Mm. tumor. So, yun ang mga examples Mm. ng mga sakit na ginagamot ng isang child neurologist. Okay. So, parang connected kayo sa psychiatry, psychologist, then neurologist. Tama ba? Safe Um, to assume na gano'n? Kasi Kuwan kami, parang nasa isang field lang kami, field. pero may Mhm. kanya-kanya. Kasi iba yung tinitreat ng mga psychiatrists and Mm. psychologists, different from neurologic. Kasi pag sinabi mong neurologic, mga kwan ito, organic diseases siya. So, So talagang talagang yung brain naandiyan na siya. mismo Oo. ang affected, no? May Whereas kung mga mga psychiatrists or psychologists, it's the mind that may they're treating. so, may mga chemical imbalance yan, yung mga ganyan. Mm-mm. Kamusta ang So state yun. ng child neurology natin dito sa Baguio? Sa ngayon, very fortunate, no, sa Baguio Benguet dahil nga apat kami. So, Oo. dalawa sa private Mm. institution. So, sa ating St. Louis Mm. University Mm. Hospital of the Sacred Heart, no? So, yung sa Mm. Medicine, School of Medicine and sa hospital, there's two. And then, dito sa government hospital, there's also two of us. So, Dr. Jeniel Poyawan and me. So, dalawa kami. Tama 'no, Doc Malu, sa course ng ating kuwentuhan talagang puwede na natin sabihin na dalawang beses tayong ano, puwedeng ipanganak, eh. First is the day we were born, yung birthday natin. Yung second is the day na malaman natin kung ano yung purpose natin sa buhay. Yes, oo. Yeah. How fulfilling na yung day na nalaman mo na, yung pinanganak ka dahil nalaman mo na kung anong purpose mo, how fulfilling was it, Doc Malu? Actually, nung una, kahit na sabihin mong doktor na ako, specialist na ako, nag-work na ako sa government hospital, fulfilled na ako eh. Kasi nagseserbisyo na ako, at the same time, I have a stable job. Mm. Pero Mm. yun nga yung, there's parang may konting emptiness sa buhay ko noon. Kaya ako Mhm. nagdasal na ilapit ako, no, sa kung ano yung real purpose ko sa buhay ko. Mhm. And when I got involved, no, to this community neurology, masasabi ko na parang ito na yon, 100% fulfilled na ako. Actually, 101% fulfilled na ako nung Mhm. nag-join ako into the cat rescue Yeah. community. Correct, eh. Titignan mo, Doc, it doesn't mean na kung ano yung passion mo nung bata ka, yun na yun, eh, 'no? Yes. Puwede ka So, talagang maswerte. i-lead sa iba. Oo. Maswerte yung mga iba na yung umpisa pa lang passion nila tapos yun na Correct. yung naging kinahinatnan ng buhay nila. Pero ako, yun nga, hindi man ako directly dumiretso sa passion ko, para Mm. nagre-routing pa ako eh. Correct. But eventually, na-target ko rin naman yon yung mga hindi ko na directly Mm. na-target, Mm. like yung nga, pagiging dancer or pagiging teacher or pagiging therapist. Mm. Dito, sa pagiging doktor ko, child neurologist ko, lahat yon parang nasakop Natamaan. ko na in my own way, Natamaan in pa my rin. own activities. Correct, correct, correct. Galing 'no? Na-attract pa rin siya. Yes. Sige, bago natin puntahan, Doc, mo yung pagiging dancer mo, I don't know, magsa-sample ba kayo? Hindi muna ngayon. Tingnan na lang Oo. nila yung mga TikTok ko, Pa tsaka oo, dance remix reels. sa mga viewers, medyo pao si Doc Malu kaya hindi siya makakapag-sample ng sayaw ngayon. Ang labo, 'no? Doc Malu, baka may mga ano tayo diyan, mga comments, sa mga viewers po natin. So far, wala pa naman na dagdag. Yun pa rin. Sige. Sige. Bago tayo magpatuloy, Doc Malu, tanong ko lang, balikan ko lang,
biggest lesson na natutunan mo sa iyong parents, sa iyong nanay, sa iyong tatay na sa tingin mo nadala mo hanggang ngayon? Bit mo siya Ang yung mga ang lesson na biggest naturo sa'yo. lesson ko na natutunan ko sa kanila is magpakatatag kahit anong Mhm. pagsubok ang darating sa buhay mo. Yeah, correct. Both sila, yun na yun. Be Oo, kasi strong. nga they started all over here from nothing na naman pero nakayanan naman nila and Yeah, yun yung talagang from ginagawa ko. barbecue gulaman hanggang naging isang, kahit papaano, naging isang restaurant siya with lechon manok. Yes. Yeah. With lechon manok. Mm. Tama. Success naman, di naman opposite ng success is failure eh. Failure is part of success. So, kapag ka first, second failure mo, sumuko ka, failure ka talaga. Mm. Ang opposite ng success is giving up. So, kung kayo, Doc, nag-give up kayo dahil hindi kayo nakapasa sa PT, baka nakontento ka na naging waitress sa inyong restaurant. Hindi, wala tayong Doktora Trajano ngayon. Di ba? Malamang. Oo. Baka doon ka sumasayaw habang nagtitinda ka. Oo. So, ngayon, Doc, paano mo na-incorporate paano mo pinasok itong pagiging dancer Zumba? Sobrang busy mo na pagiging child neurologist, pediatrician sa BGH. Meron ka pang for 15 years, nasa stock ka sa may Helping Hands, may stock sa Pangasinan, Oo. Baguio, every month. Paano mo pa nasisingit itong Zumba, itong pagiging physically fit, yung healthy lifestyle, healthy living? Oo. Alam mo kasi nung nasa Baguio General Hospital na ako, nakita ko na parang hindi nagagawa yung government directives sa mga empleyado na they themselves should be physically fit. Okay? Kasi paano ka mag-aalaga ng pasyente kung ikaw mismo ay masakitin Correct, or correct. hindi ka nagpa-practice ng healthy lifestyle. Mm-mm. Meron namang memo from the government na ang bawat empleyado na nasa gobyerno ay dapat mag-spend ng mga 30 minutes 2 times a week, no? On Mhm. fitness. So during that Mhm. time, yun na. Naging head kasi ako ng preventive promotive programs. So ang goal nun is of course prevent illness. And ang nakita ko na isang programa na kailangan kong i-activate Mm. ay yung fitness program. Mm. So, yun, create ako ng grupo na tinatawag na Healthy Lifestyle Warriors, no? Mm. Kasama yung mga empleyado din ng Baguio General Hospital na interested Mm. on fitness. So, Yes. tinayo namin yung grupo na yan kung Mm. saan nagre-recruit kami ng mga interested na mag-lead ng mga sayaw, so Zumba, dancercise, nagpa-training ako ng mga kapwa din namin, empleyado, and Mm. kami, yung grupo namin, nag-devise ako ng mga programs na kung Okay. saan 2 times a week, 3 times a week, nagpapa-fitness kami sa mga Mm. empleyado. At doon na nagsimula na nagdadagdagan na ng ibang activities like the hiking group, Mm. running group. Okay, so nagkaroon din ng goal na magkaroon ng mga sana ng gym. And from there, inadapt na. No? Kumbaga, talagang pinanindigan na ng aming administration na paigtingin, no? Palakasin ang fitness program sa loob ng ospital. Yung Healthy Lifestyle Warriors, lahat yan from BGH employees. Yes, BGH employees lang lahat yan. So Mm. hindi kami noon nag-hire ng mga nagtuturo. Kami mismo, no? Mm. Ang nagli-lead, no? Bago flag ceremony noon, nagpapa 15 minutes exercise kami. And then eventually, kapag may mga activities, no? Like halimbawa, cancer awareness. So yung grupo namin, nagli-lead ng mga fitness program. And would you believe, even during the pandemic, hindi ko tinigilan ng aming healthy lifestyle. Online. Nag-Facebook live kami na Galing. mga dancercise kasama yung Mm. mga kagrupo ko. Kamusta ang naging nakita niyong transformation bago kayo nag-start at ngayon dito sa mga kasama niyong employees? So, Ano naging siyempre, pag transformation? nag-start ka ng program, medyo ang daming resistance, no? Mm. Or yung iba naman, sobrang excited about the program. Ang kainaman lang, from being a dancer size fitness, no? Mm. Siguro nakita na nila na kailangan talaga eh. So throughout the years,
Eventually, naging kanas talaga siya, programa. And hindi lang siya naging healthy lifestyle warriors. Meron na kami ngayon tinatawag namin na health link sa buong Mhm. ospital na hindi lang pagfi-physic, pagpapasayaw ang ginagawa, meron na ring mga lectures, no, about nutrition, may mga challenges na rin na ginagawa para either mag-gain ka ng weight or mag-lose ka ng weight. So marami ng programa at hindi lang exercise, nagpapayoga na rin, okay? Or kuminsan meron na rin yung The Biggest Loser Challenge. So Mhm. nag-grow na siya into a Galing. well-established program within the hospital. Galing, no? Small step. Small Yes. beginnings. So small beginnings talaga na and I'm glad, although hindi naman na ako yung head ng fitness committee, from being just a fitness committee, naging Mm. talagang malaking program na siya. Lumawak na. Yes. Mm. At least pwedeng maging pattern niya ng different public hospitals natin all over the Philippines yung naumpisahan nyo rin dito. Yes. So Itong sana, sana, sana. healthy lifestyle warriors. Ang Mm-mm. galing. Paano niya pagkakasyang oras niyo, Dok? Alam mo, di ba may kasabihan, 24 hours lang eh. Kung gusto, kung may gusto, may oras. Pag ayaw, ang dami excuse. pag ayaw, walang relo. Oo, wala. Oo. So talagang kasi gusto mo. Oo, kung gusto mo isang bagay, talaga you really have to work on it and really devote time. Mm. Kumbaga, diyan papasok yung sinatawag nating time management. Correct. 'Di ba? 24 hours lahat naman tayo para may 24 hours. 'Di ba? Ang question is, anong ginagawa natin sa 24 hours natin? Oo, yun yun. Giving it back sa community, serving other people, o wala lang, pang sarili lang. Mm, Ba? tama Pinasok yan. mo pa yung pagiging cat rescuer, Yes. Alam mo, bata pagiging pa lang, for mom. yeah, alam mo, bata pa lang ako, may picture kami ng ako at mga sisters ko at yung nanay ko, may hawak kaming Mm. pusa. Tig-isa At, kayo. tag-iisa kami noon nung doon sa nire-rent naming bahay. Diyos ko So, naman, 9 na kayo, magdadagdag pa kayo ng pet. so yun, may pet kami. Pero Mm. nung college na ako, syempre kailangan mas seryoso na. Yun din yung time na namatay na yung mga ibang ah, Alaga niyo. pusa namin. So, hindi na ako inalaw ng mother ko na mag-pet kasi Mm. concentrate na sa pag-aaral. So, Yes. parang wala akong pet simula high school hanggang fellowship at Ta- training Tagal. program ko noong 2007. Wala akong Parang pet. 10 years. Halos 10 years. Oo. So, Mm. kasi mahigit 10 years na wala akong pet. Mahigit. Kasi Mm. aral lang ang hinatupad. And then after Correct. I finished my training program in 2007, yun na. December 2007, I had my first kitten. Mm. Nagkaroon na ako ulit ng pusa. So, yun na. And Kaya na then, kaya na ng time. kaya na ng time. Kasi andito na ako sa Baguio noon eh. Pwede na Mm. akong mag-alaga. So, 2007 hanggang 2019, personal, fur mom lang ako talaga. Isa lang 'yan. Tapos, 2019, biglang may nakikita ako sa mga Facebook na calling for help, calling for um, cat rescuers to help. Nawawala. Nawawala daw. So, parang Or halimbawa adoption. kailangan nila ng transportation, kukunin Okay. yung pusa, dadalhin sa Mm. vet, yung mga gano'n. So doon ako Mm. nag-start, na sumasagot ako na I'm near the location, I can get Mm. the cat in need and bring it to Mm. the vet. So gano'n, gano'n lang muna ang nangyari sa akin. And then Mm. eventually, 2019, do'n ko na naisip na magtayo ng sarili kong advocacy group and it's called Friends of a Cat Rescuer. So ako yun. Okay. So with the help of my friends, so tumutulong sila sa akin through nagkakaroon ako, nagpa-fundraising ako ng mugs, no, for dogs and cats, or nagbebenta ako ng mga items kung ano yung Mm. malikom na pondo. Yun yung tinutulong ko sa mga
mga Center. nagka-cat rescue kung kailangan Mm, ng pondo, pambili mm, ng gamot, pampadoktor sa vet. mm. And sa pagtulong-tulong, eventually, ayun, ako na mismo rin. Nagkakaroon na rin ako ng sarili kong nire-rescue, no, Wow. aside from helping. And doon sa mga natulungan ko, more than 50 cats na yung natulungan ko na either napagamot, napadoktor, or napa-adapt. And Mhm. aside from the more than 50, mayroon na rin akong, sa ngayon, na 16 na na-rescue and then inadapt ko na rin sila eventually. Tama ba? Nasa kwarto mo lahat 'yan? Yes, nasa kwarto ko lahat yung 16 cats. Saan ka natutulog, ma'am? Ay, dok. Sa gigilid na lang ako ng kama kasi sa kanila yung buong kama. Eh, kasi 'di ba ang difference ng pusa at saka aso, ang pusa kailangan kumbaga silang prinsesa, prinsipe. Correct. So, Ang sa aso, bed. ang amo niya, yun ang hari, reyna. Oo. Yun. So, sa bed ko, nandun silang lahat sa bed ko. Kaya, pag may matirang space sa gilid, doon ako natutulog. Grabe, hindi ko Kaya makikita ma-imagine. mo yung mga post ko na they're on top of the bed, nasa gilid na lang ako. So, totoo talaga yon yung mga post mong gano'n? Yes, totoo yun. Oo. Hmm. So, Alam niyo ba kung ah, bakit sorry, go ahead, doc. hindi, sige, go ahead. Alam niyo bakit kitten ang tawag? Bakit? Kasi 'pag aso, canine, Ah, 'pag pusa, kitten. wow. Nakuha niyo ba? Oo, grabe yung humor mo, Wala akong Oo. ganyang klase, hindi ako marunong mag-joke. Nawalan ako ng sense of sight, nadagdagan tayo ng sense of humor. Hirap naman nun, wala. Oo, ang galing nga, na Palitan at natin. ibang-iba ka compared nung una kitang nakilala, and I'm glad, dito sa ating, ongoing na talk. Mm. Naaaliw ako. Wala eh. Kailangan kong, nilagay ako sa harap ka, kailangan seryoso ako nun eh. Oo nga, eh. Ano to? Ma'am, Kaya Doc, bago tayo mag-move forward sa kwentuhan, meron ka bang pwedeng ma-share without naming names or without eksakto kung ano man ang nangyari? Meron ka bang most unforgettable experience being a child neurologist? Na okay, talagang kumirot, bumaon sa puso mo na hindi mo makalimutan talaga. ako siguro yung bumaon sa Yung nakakaiyak para tumaas ang rating. okay, there was this, sakit, no? Kung sa ating mga audience, ang tawag dun sa sakit is, autoimmune Mm, encephalitis, mm. no? Okay. So, 2017 yon na una kong narinig sa isang lecture sa Manila. Narinig pa lang 2017 ng yung mga sakit na November. yun. Narinig ko lang, nakinig ako sa Mm, lecture, eh. mm, And mm, then, December, may dumating na pasyente sa akin na mm, bakasyonista lang sila from Italy. mhm, So, after 10 years of being in Italy, umuwi sila sa Pilipinas para lang bisitahin yung lola. mhm, And yun nga, nagkaroon ng sakit yung apo. So, mhm. from being normal, no, na bata, nag-regress yung, nag-deteriorate yung IQ ng bata. So, naging parang baby na naman siya. Hindi siya Bumalik, nakakaka, bumagsak oo, na ganun. bumagsak Mm, yung health niya. And siyempre Italian ang pagsasalita ng bata. So, hindi kami nagkakaintindihan, okey. mm, So, in short, na-apply ko yung knowledge na yun na natutunan ko nung November dun sa bata. mhm, Pero mm, since it's my first case, medyo doubtful ako sa pagda-diagnose. So, I still had to consult yung speaker sa Maynila mm, regarding dun sa case ng batang yun kasi mm, nag-isip bata na siya ulit, eh. Okay. mm. So, tama naman, sabi naman ng speaker, yung kung ano yung natutunan ko, yun na yung sakit at ang tawag dun is, autoimmune Autoimmune encephalitis, oo. encephalitis. And I'm very happy na na-prove ko na yun nga yung sakit kasi napadala ko yung sample nung water galing sa utak sa Spain. May Okay. ongoing study kasi nun sa Spain, and maswerte at nasama kami na Baguio General Hospital and na-document namin na yun talaga yung sakit niya. So, Okay. ang sad nang doon is siyempre from being normal, nag-deteriorate yung bata. And dumating sa punto na tapos na yung stay ng parents, ng family. They had to Kailangan go bumalik. back.
to Mm. Italy kasi tapos na Mm. yung the flight na nila. Pero ang masakit doon, they had to leave the child dahil nga yung care, yung continuity of care. Gusto Naging ng parang naging parents baby, na, eh, 'no? oo, naging parang baby kasi naka-tube feeding, hindi nagsasalita, hindi Oo. naglalakad, as in totally bedridden. Okay? Mm. So they had to leave their child behind at ang sabi nila, Dok, hanggang mapagaling mo yung anak namin, hindi mo na siya uuwi. Okey, Okay? So okey. si Lola ang nag-alaga, nakita ko yung talagang TLC ni Lola Mm, sa mm, apo mm, niya kahit di sila nagkakaintindihan ng pagsasalita. mm. 2 years na nagstay yung bata sa Pilipinas and I'm happy na yung 2 years na yon nag-back to normal yung Wow, batang yon. galing. And bumalik lahat. And then 'pag pinapakita ko yung video sa kanya na ganito ka noon, Mm, mm. sabi niya, "Doc Malu, don't show me." Ah, Natutunan na ng mag-Tagalog and Chinese dahil sa mm, 2 years. So mm. sabi niya, "Doc Malu, don't show me my pictures. I don't remember those Wala videos siyang maalala, anymore." yeah. Mm. So ayaw niyang makita and I'm happy, friends kami sa Facebook. And ngayon talagang nagti-TikTok siya, sumasayaw siya, and he Galing. has grown So, up parang to be walang a very nangyari? good teenager. So Parang yun, walang back to nangyari? normal siya. Hmm. 'Di, grabe ang pasalamat ng parents, 'no? Sa tingin ko naman. Mm, mm, mm. Yung alam mo, Doc, hindi ko na nababanggitin pero meron yung anak ng friend ko ganyan ang nangyari, pero hindi bata. Ano? Yung anak nila, she was like graduate na siya ng I think medical field din. Hmm. Tapos nagulat na lang yung friend ko, classmate ko nung high school, unti-unti nag-deteriorate hanggang nagbumalik sa pagka-baby yung anak niya. Hmm. I don't Pero know, adult na. kukamustahin ko nga, adult na. Oo. Kamusta ko kung ano nung development. Talagang as in, parang baby. Hindi Mm. marunong maglakad, magsalita, wala. Oo. Talagang parang naging baby. Oo. Yun lang ang ano nila, autoimmune. Hindi pa malaman kung anong cause, kung anong nangyari. Kung anong Mm. findings. Parang ilang Yeah, autoimmune daw ang pumasok. yeah. Ang autoimmune encephalitis kasi, before, adults lang ang tinatamaan. Mm. Pero yung Yun, yun yun, nga, in yun. 2017, pati kids na rin ngayon. Hindi ba yun parang Benjamin Button? Parang ganun. Hindi, iba siya. Diba? Ganyan nga, Mm. ganyan yung ano, tanong ko yung friend ko, ganyan, taga Baguio din po yun. Mm. Sa SLU yung case, dun dinala. Okay. Oo. So yun Pero yung, yung 2 years na yun, Doc, nung habang pinapagaling, nasa loob siya ng hospital o hindi, nasa bahay bahay? na. So ang Bahay. nangyari, parang na-admit lang sila for a month. And Mm-mm. then the remaining 23 months, outpatient basis na lang kami na Wow. nagagamot. Wow. So And lastly, yeah, yun yung parang naging course ng life ng batang yon. And then yun lang. So siya yung simula and then eventually dumami na rin yung mga kaso ng autoimmune. So mas naging confident na kami na i-diagnose siya. ano bang mga cases ang pwedeng ilapit sa inyo, Doc, as a child neurologist? Yun, pwede yung any type of bata na nagsi-seizure o nagko-convulsion, naghe-headache, ano, nagre-regress ang milestones nila or or pwede rin from the very start delayed na yung milestones ng bata Mm-mm. or hyperactivity, no? Sobrang gulo, violent, no? So Mhm. yun or yung mga nagkakaroon ng convulsion na may lagnat, no? Mga meningitis, no? Mm-mm. Brain tumors, no? Yan, pwede yan. Or yung mga sudden onset na bigla na lang hindi makalakad, no? May pain sa mga legs. So yun yung mga examples na pwedeng gamutin ng isang neurologist. Yeah. Mahal ba? I think dito sa atin sa Pilipinas, tama lang naman ang aming mga Okay. professional fees. Yeah. Pwede naman siya makover ng government, no? Kung sa Yeah, BGH nila yun ipapacheck. ang kainaman kapag mayroon kang PhilHealth. Before, di ba, pag may PhilHealth, parang wala siyang use, no? Mm, Pero mm, ngayon, mm. as long as you have PhilHealth, then secured na ang pagkakasakit. Yun ang Ah, sigurado ko. oo nga, yung mom ko na stroke pero naka-recover naman last week. Um, more more than half ng bill na-cover. Galing, Yes. galing. Kasi kung naman Kasi yan kasi actually kung hindi kung na-cover yun, mangungutang ako sa oo, kasi kung halimbawa
Kung naka-service ka, talagang kayang i-cover ng PhilHealth lahat 'yon. Puwedeng, walang out of pocket. Nagkakaroon Mm. lang naman ng out of pocket kapag halimbawa nag-option ka or nag-choose na mag-go into private, Naisugod kasi sa private, eh. ayun. Tsaka Yun lang. pero kahit naman private na ngayon, meron na kasing mga packages ang PhilHealth, ang Correct, lalaki correct. na lalo na diyan sa stroke, sa Mm, mga mm. meningitis, encephalitis, malalaki na Mm, rin yung package na tama, binibigay ng PhilHealth. correct. Ige-guess ko nga dito si ano, soon si Ma'am Janet, eh. Umuo na rin sa akin si Ma'am Janet Janet nga ba? Sa PhilHealth, yung ating head. Okay, that's good para ma-enlighten lahat na May enlighten. kailangan kumuha ng PhilHealth. Correct, correct, correct. Pati yung ano, yung yakap. Laking tulong yung yakap. Hmm, Yung yakap program natin. Anyway, Doc, last hmm. na ano natin is yung program mo rin, ikaw yung brain behind, heart behind ng ano, ng BTS, hindi yung you are my universe, ha. Oo, Baka kumanta ka dito, eh. Pag BTS ano, okey, kasali ang misis ko army yan. oo. So, Oo. Yung sa ano bang BTS? sa ating mga audience, noong pandemic, nagkaroon kasi ako ng program na virtual pediatric neurology and hematologic oncology na parang postgraduate course online. So Mhm. doon, ang syempre mga topics namin, it's all about brain tumor. And aside from giving lectures all about brain tumor, doon din in-establish yung tinatawag namin na brain tumor team, composed ng, of course, pediatric neurologist, oncologist, neurosurgeon, yung mga concerned personnel in handling a brain tumor. So once na may pumasok na bata sa ER na brain tumor, activated lahat ang mga specialist concerned para walang nami-miss, no, na management and makita kaagad, maplano ang treatment. So, Mm. part ng plan of treatment ay yung tinatawag nating patient parent support group of those children with brain tumor. Sikat no ng BTS, so inalign namin. So, brain tumor support group ng BGHMC. So dito, BTS. dito yung mga uh, health related specialists, parents, no, mga non-medical, ay nag-form kami ng group kung saan susuportahan ang mga parents na may anak na brain tumor. So dito, wala pa kaming funding no, no, for financial help, but it's really more of activating the team and then the psychological services. So yun yung mga pino-provide ng brain tumor support group. Yun ang importante din, Doc, eh. Tama, no? Yung pag may mga dumadaan sa health conditions, bata man to, Mm. matanda, whoever, importanteng support system, eh. Yes. And hindi lahat ng ospital is merong support system. Lalo na ang mga patients natin na nagkakaroon ng brain tumor is galing pa ng ibang lugar like Pangasinan. Ang dami yung ano, no? Na inis, ini, na inini, ano ba yan? Bulol. Sira ata yung mic ko. Na initiate na mga Yes. programs pagpasok nyo sa ating government hospital dito sa BGHMC. Mm. Nakaka-proud na i Baguio Pride tayo na naumpisahan yung mga ganyan for the service of the, hindi lang Baguio people, eh. The Filipino people na talaga, eh. Thank you very much for Yeah, appreciating. correct, correct. Kaya nga, ang dami yung awards, Doc. At plus sa mga awards, sa mga recognitions nyo na naibigay sa inyo ng city government, ng LGU, ng Philippine government natin, ito ngayon, hindi ka pa rin tapos. Alam nyo, nagkukwentuhan pala tayo, napapagod na ako sa ginagawa nyo, Doc. Ngayon, tas tatakbo ka pa ng 40 kilometers next year sa Osaka, Japan. Kwento mo naman Yes. kami, Doc, bago tayo matapos. Ano tong, hindi na siya fun run, hindi na siya nakakatuwa, eh. Um, Ano tong kasi gagawin mo sa Osaka, Japan, Doc? kasi hindi ba isa sa mga fitness
programs na Mhm. favorite ko aside from dancing na Zumba is Mm. nagkakon ako, nagra-running ako. Mm. Running for me is fun. Diyan ako nakakakuha ng nare-rest yung utak ko, and at the same time, yan din yung time na nakakaisip ako ng mga things I'm supposed to do or new programs that I want Mhm. to create. Mm. So, nagkataon, I just entered yung lottery ng Osaka Marathon. Mm. Not expecting to be, no, na makuha ang pangalan ko. And Mm. I'm just so happy out of the thousands na nag-join ng lottery, I'm one of the 34,000 na napili all over the world na mag-run sa Osaka Marathon on February 2026. So yun yung isa ngayon na pinagkakabalahan ko. Mm. I'm training for the Osaka Marathon. 34,000 kayong tatakbo on Yes, that day? 34,000 ang tatakbo. And I think out of the 34, we're only 8,000 na foreigners na napili. Ilan kayong Pinoy? Ayun ang hindi ko pa alam, pero ang Ah. sure ko yung kasamang yung pediatric neuro na si Doc Ana, shout out, siya yung nagbigay ng link sa akin, nakuha din siya. Mm. So dalawa kami yung sure na na pedia neuro na Osaka Marathon. But I'm not exactly sure kung ilan yung mga Ilan? Pinoy na nakapasok. Pero she's not from Baguio, yung si Doc He's not from Ana. Baguio, si Doc Ana, nasa Manila siya. Siya lang Wow. yung nag-encourage sa akin na mag-join ng lottery. Ako kasi Doc, ang mga tinatakbuhan ko lang mga problema, utang, gano'n ang mga tinatakbuhan natin, eh. Ano, So nung yun, nakakita ako Doc, mga sumali din ako sa ano, eh, meron ako sinalayang running competition, pero 3 lang kami. pang ilang ka? Second, Second. kasi nauuna yung nagnakaw ng cellphone ko. Tapos sinabol ko siya. Pangatlo yung Oh, pulis. ay yung pulis. Mas Medyo nauna ka pa sa malaki, pulis. malaking siya ng pulis, nahuhuli yung pulis. Hindi, So, alam mo kailangan ba yung ano, yung sa akin ngayon as a para-athlete, yung 100-meter dash, nag-gold ako oo. dito last August sa para athlete competition sa Baguio. Mm. Um, Dalawa kaming tumatakbo, may tali, Okay. yung guide, yung guide ko Okay. sa 100 That's meter good. dash. Mm. So, ang ano lang doon, hindi pwedeng siya ang mauna sa finish line. Pag nauna siya, Mm. talo. Tapos Okay. naka-blindfold pa ako Okay. So, para at para sa mga least, ano, sa mga naka-clock pa ako na ano doon. First competition, under 17 seconds okay. ng So, 100 meters. ikaw ang dapat na inspiration kasi, no, you're still I'll send you able the to do a lot of videos. things. I'll send you the videos. Tapos Oo. yung archery for the Mm. blind, naka-blindfold pa kami dun. Oh, okay. Paano niyo malalaman kung saan? Meron siyang tactile na yung parang guide mo, ididikit mo yung Oh, right, left hand, yung kung saan nakahawak yung bow. So parang nakatarget na siya doon. Ang important part doon sa archery for the blind, sa mga visually oh. impaired, yung PA, yung personal assistant na mag-direct ng tactile patungo doon sa target. Okay. Oo. Tapos feeling na siya. The rest is ano na, it's all about feeling. Okay. Feel mo na lang siya. May mga video ko sa Senseium na Sige. tumatama ng ano ng bullseye, oh, di ba? Okay. So, Oh, at least, di ba, masasabi at least there's really no limitation on what correct, a person can do. correct. It's all in the mind. Yes. Yung And limitasyon, determination. tayo lang nagbibigay ng limitasyon sa sarili natin. Yes. Mm-mm. May kasama akong Tama ano, yan. runner. Mm. Para athlete, both hands niya putol na dahil nakuryente siya. Okay. First time niyang nag-sideline construction worker dito sa Baguio. Tumama Oo. silang dalawa nung kasama niya sa live electric wire ng Beneco. Both Oo. sila pinutulan ng kamay. Kamay. Na-depressed for how many years? Sa mga 2 years depressed hanggang na-encounter niya tong pagiging para-athlete. Ito nga yung Mm. ginagawa niya, nag-running siya. Hoping din siya na sana maging part ng Philippine team. Okay. Hindi ko, ilang taon yan? Baka siya yung nakikita ko sa athletic bowl, Yes, siya. Si Ashley, okay na mabanggit yung pangalan niya. He's like 24, 20-something year old. Yeah, mukhang siya yan. Nakasabay ko siya na, kasi doon ako nagte-training. Pero, I mean, syempre, mas mabilis na siyang tumakbo kaysa sa akin. Oo, siya. Si Ashley.
Tapos Yeah. ang naging problem pa nga niya, meron siyang problem sa hema something kaya kailangan i-cut agad kasi ngayon sa pag ng dugo. Mm. Mm. Andun ako pagka nag-run din siya, andun lang kami siguro nagpa-practice din. Anyway, yan yung mga inspiring stories itong mga kasama ko. Dati Yeah. kasi very recent lang ako, this year lang ako naging part ng para-athlete na parang kahit PWD ka, pag may nakasama ka mga PWDs na hindi rin sumusuko sa buhay, na mas nai-inspire, mas nakaka-inspire palalo. Mm. Tama. Na, kumbaga, sa ordinary world, pagtatawanan, discriminated, Mm. yung parang meron pa kami magagawa. At sana marami rin mag-isip ng tulad ng ma-change yung mindset Correct. tulad ng nangyari sa inyo, no? Mm-mm. We need to Awareness. inspire a lot of people. Yeah. Yan, yung mga stories nyo, di ba? Mga very inspiring stories like yung kid, yung bata from Italy, na hindi malakas din ang kanyang may purpose pa ang Diyos sa batang ito. Yeah. Yeah, Tama. correct. Sige Doc, medyo bumibilis ang oras. I don't know, nag-dinner na ba kayo? Oo, tapos na ako. Okay. Nag-dinner ako after ng workout kanina. Sige, kami hindi pa. So, ang GCash number is 09271. Meron kaming word association or words of positivity. Meron kaming game na ginagawa dito. Pero bago natin umpisahan yung game, pa-check naman please Doc, baka meron tayong mga comments, mga shoutouts pa dyan. So far, same pa rin. Same pa rin, ayaw mo sila. Oo, teka, Mamaya magko-comment i-recheck ko, i-refresh ko. So far, wala pa naman. Sige. Meron akong bibigay sa yung words or set of words, Doc, na medyo related naman sa iyong field. Huwag na tayong lumayo para madali mo na siya mai-associate. Tapos, bigyan mo yung literal meaning, then after that, yung figuratively, metaphoric, or paano mo siyang gagawing message sa mga viewers. Okay. Sige. Okay? Sana masagot Sige. ko. Pag hindi mo nasagot ng tama, babalik kayo sa residency. Yun ang... Sige, first word ko sa'yo, Doc, stethoscope. Okay, so stethoscope, ito yung instrument na ginagamit ng isang doktor para mag-check ang heart or ang lungs. Okay, so stethoscope, dapat para tayong stethoscope, nagsisignify ng dignity and respect for one person. So, ang stethoscope, ang significance niyan is dignity and respect. Yes. Okay. Second word ko sa'yo, Doc, weighing scale. Yan, gamit na gamit sa PDN. Lagi bago mag-start. Oo, ang mga pedya kasi kailangan ng weighing scale kasi nagme-measure to ng weight. Based sa timbang ng bata, ang dosaging ng mga gamot. Okay, ng mga anti-seizure medications on my part. So, ang weighing scale, sa buhay natin, kailangan marunong tayong i-balance, ang good and bad thing of a certain decision. So, yun, dapat nating timbangin. So, yung stethoscope is dignity and respect. Dito naman sa weighing scale is balancing the good and bad in our lives. Yes. Galing. Last Doc, parang baliwala sa'yo, Doc. Ang dali-dali para sa'yo. Nahirap nga ako hirap mag-isip. Reflex hammer. Gusto ko yan. Yung pupukpukin, gusto ko yan. Tapos tatamaan ko yung doktor. Sarap nun, no? Okay. Ang reflex hammer, so para siyang triangular na instrument na kung saan pinopoke ng isang neurologist yung mga reflex ng isang pasyente, no? So gusto nating malaman kung normal or may decrease or malakas, no? So ang reflex hammer para sa akin is knowing yung limits, no? Sa kung ano yung kakayahan mo sa buhay. So dapat alam mo kung ang boundaries mo, alam mo yung limits. Galing. So, recap natin, Doc. Ang stethoscope is dignity and respect. Second, sa weighing scale, balancing the good and bad in life. And lastly, dito sa reflex hammer, knowing your limitations. Knowing your boundaries. Wow.
Congratulations, hindi kayo babalik ng residency. Thank you. Sige, Doc. Before we end, mamaya bigyan ko kayo time mag-promote sa lahat ng ganap niyo sa buhay. Saan kayo Mm-mm. pwedeng i-follow sa inyong mga social media handles. Pwede niyo pong i-promote, Doc. Sabihin niyo later. Pero question ko sa inyo, Doc, anong message mo sa mga viewers natin na sa tingin mo dumaan din, nakarelate sa story ng buhay mo na hindi alam kung anong purpose before, may mga rejections sa buhay, dumaan sa depression, anong pwede mong bigay na message for them? Siguro yung message ko sa ating mga viewers sa ngayon is tatlo yung message ko. Mhm. Siyempre yung una sa lahat, kung ano man yung pagsubok, no, na dumating sa ating buhay, sa umpisa mahirap siyang maintindihan. Kailangan lang, no, magtiwala tayo sa nasa sa taas na mayroon reason why things happen in our life. Okay? So, believe. Okay? Number two, no, yung favorite ko, yung nabanggit ko kanina, so, trahano, Mhm. synonymous sa tough. No? So, kailangan tayong magpakatatag Wait lang. sa Ang meaning ng bawat Trajano is tough. para sa akin. Trahano Okay. is tough. So, Ay, yun yung may laging acronym ka. sinasabi ng nanay ko, Mm. no? Trahano tough. Trahano tough. Trajano Yung tough. time Okay. na na-depress ako na hindi ako naging PT. Mm. So, Trajano tough. iiyak mo. Kung meron Mm. kang problema, may pagsubok, may failure, umiyak ka. Isa, dalawang araw. But Mm. after that, you have to pick yourself up and ano, redirect yourself to something na productive, no? So, yun siguro yung pangalawang message ko. So, una, Believe. believe. Number two is, Tough. Tough. magpakatatag or tough. Yes. Tough. And then, number three, be grateful. So, Correct. whatever comes into your life, whether it's a good, a blessing, a failure, no, or detour, still always be grateful sa pagising mo, and sa gabi be grateful pa rin kahit na hindi nangyari yung mga gusto mong mangyari for that particular day, for but that particular month, for that particular moment ng buhay mo. Correct. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:18, let's learn to give thanks in all our circumstances. Yes. Not in one, not Mm-mm. in two, not in some, but in all. Hindi man natin alam bakit tayo dumadaan sa matinding pain, struggles, hardships, tribulations ng buhay natin now, but in the future malalaman mo bakit. Kagaya ng nangyari Yes. sa iyo, Doc. Hindi mo alam bakit hindi ka pumasa sa PT. Mm. Just imagine kung naging PT ka. Nasa Amerika, you can be successful sa abroad. You may be successful being a physical therapist or other job kasi nakarating ka ng Amerika pero walang Mm-mm. doktora Trajano ngayon dito sa Baguio City. Mm. Diba? Amen. Yeah, correct. Tapos, sabi din sa Job chapter 1 verse 21, the Lord gives, the Lord takes, but blessed be the Lord. Wala tayong karapatan magreklamo kung anong pinagdadaanan natin. Bakit? God is preparing us for greater blessings. Sinahanda niya lang ang puso ng bawat isa sa atin for greater blessings. Like what God has done to you, Doc. Hindi ka And to naging you too. dancer, hindi ka naging PT. God prepared you and He is using you for greater blessings, Doc Malu. Thank you. Yeah, galing. Question, Doc. Mm. What is your biggest what if in life? Kung meron man, what is your biggest what if? Actually, parang wala. Kasi lahat naman sa ngayon, nag-evolve naman siya, no, sa pagiging doktor. Siguro yung what if ever man Mm-mm. is, gusto ko kasing maging ballet dancer. Yun Okay. talaga. Mm-mm. Oo. Mm-mm. Kung yun yung parang isa sa mga, I mean, hindi ko na Doktor magagawa. ballerina pala kayo kung nagkataon, no? Oo. So yun. Mm-mm. Mm-mm. So talagang bata pa lang kayo mahilig na kayo magsasayaw. Mahilig talaga ako magsasayaw. Kaya kung may time, no, yun yung Mm-mm. ginagawa ko. Nagda-dance remix reels ako.
Ano, mamaya, tanong natin yung ano, yung promote natin yung mga account mo. Ako Okay. Doc, may din ako, pero kumanta lang ang passion ko, kumanta. Okay. Sintonato ko Sa, eh. sa, sa presinto. Marami akong kaibigang kinanta na sa presinto. Marami ka. Kaya, So, kaya ayaw nilang yan magtago yung, sa akin na sikreto dahil kakanta ko sila. mm, Next, yun. last question, Doc. Mm. What are you most grateful for right now? Siguro I'm most grateful now na redirect yung buhay ko. Kasi Yeah. ang daming nagbago sa akin compared noon na much younger ako, no, Mm-mm. na hindi ko nagawa noon na ngayon nagagawa ko. And mas nagiging instrumental ako ngayon, ah, unlike before, no? Na me lang ang nasa isip ko. It's all about me Yes. achieving, Yeah. achieving, Mm-mm. and surviving. But now that I have opened my life to the community, no? And yun nga, yung bago into social Mm-mm. media, I Mm-mm. think I am able to reach more people and I'm able to share my with words of wisdom. So Right. yun yun. Yeah. Anong message mo, Doc, kung babalikan natin yung sinasabi mong younger days ng isang Malu Trajano? Kung kakausapin mo ngayon, magmi-meet kayo ng 8-year-old Malu or 10-year-old Malu, si Maria Lourdes Trajano, anong gusto mong sabihin sa kanya? Siguro ang sasabihin ko sa kanya, uh, listen to your nanay more and not to be always Mat crying. matigas ulo din pala ng isang Malu ah. Yes, Tough eh, matigas tough kasi talaga. tough, tough. Trajano tough, Trajano tough. Oo. Mm. Gusto mo ng example kung gaano kakatigas ang Go! ulo ko? Sige po. Alam mo ba na sinundo pa ako ng nanay ko ng 2 a.m. sa Venus Parkview Hotel kasi nagbe-break dancing ako doon. Ilang taong kayo niyan? High school? High school, 2 Sa a.m. parking lot? Sa parking lot ng Venus? Hindi, sa O sa loob dancing floor naman? ng Venus. May party. Oh, di ba doon naggagawa noon ng mga showdown, mga dance party. Hip-hop So, ka nun, Doc Trano. oo. Can you imagine me doing break dance and Oo nga, handstand? nag-headstand, nag-headspin ka pa. Siguro baka Yes, nag-warm-warm ka pa yes. dyan. Oo, kaya ko yun noon. So, sinundo ako Grabe. 2 a.m. ng nanay ko, sinundo ako. So, yan yung mga rave party noon. Ah, so, yun. Wow. Galing, 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 galing. Ganon ako ng dancing, ka-fanatic. Mahilig ka pala sa ano ha, mga Fatboy Slim ha. Yun. Nakakatuwa na hindi ko ma-imagine ganun ang matugtugan Oo nyo. nga. Hindi rin nila Diba? ma-imagine. Mga Beastie Boys. Mm. Mga O yan, baka mga may, nakadurag ka pa, natatago mo pa yung mga durag mo ha. yung, anyway, nakabandana sa kwan, tas yung nakatali ang kamay, yung mga ganon. Ewan ko sa inyo, baka nakabagi jeans ka. Yes, yun, yung mga yun. Sige, Yung mga suot bahala ko. bahala ka. Yan ang transformation, 'di ba? Yes. Mm. Mm. Buti hindi ka naging orto. Breakdance eh. Meron kaming kasama, Doc. Isang para athlete din, archery, tsaka nagtatry siya ngayon na mag-throwing. Puto Mm, ng paa niya, may kinakabit siyang prosthetics. prosthetic. Oo. So magaling din siya mag-breakdance. Okay, that's good. Kasi nga di Hindi ba? kasi Maski nga kahit naka-wheelchair, pwede hindi, magsayaw. tatanggalin lang niya yung paa niya, di breakdance na break. Tapos ang favorite music niya, pag sumasayaw siya, Footloose. Kasi wala siya. So talaga, Anyway, ang dami mo. kung saan tayo napupunta, ano pang nakikita Mm, mong purpose moving forward, moving mm. ahead? Doc Mulu, ano pang nakikita mong purpose mo sa buhay? Ano pang gusto mong ma-achieve? Apart sa Ako, matapos ang 42-kilometer run. ako, ongoing ngayon, no? Yung gusto kong goal is mas maraming ma-reach out na mga tao through my words of advice na hindi naman nila kailangang pagdaanan yung course ng buhay ko para or mga problems or failures na nangyari sa akin para mag-emerge na maayos ang buhay. So, through my words of wisdom,
sana mag-guide na sila ahead of time na kapag mayroon man silang ma-encounter na gantong problem, instead of resorting to not healthy ways to pick yourself up, meron namang ibang mas positive ways to help yourself. So parang ganun. And advice on how you take care of your finances, family dynamics, work ethics. So lahat ng yan, ang dami kong words of wisdom, and sana ma-reach out ko ang mas maraming tao by sharing those advices and my experiences and the lessons learned. And they Wow. can do that. Sorry. Yeah. Sige po. They can do that. They can do that through, kasi in the past, personalized advices, no? So, Face to face. so personal, individual. So ngayon with my book, Memoirs of a Child Neurologist, Embracing Mhm. the Transformative Power of Life's Unexpected Changes. So dito, na-summarize sa libro ko, sa first book, ang lahat ng words of wisdom or advice na gusto kong ibigay sa tao, whether you're an elementary student, a high school, college, a professional, senior citizen. So there's more to life that you can learn through this book. So sana mag-grab sila ng copy ng libro ko. Saan po makakakuha ng inyong copy ng inyong book? Memoirs Okay. of a Memoirs of a Child Neurologist. Saan sila pwedeng makakuha ng copy niyan, Doc? Okay, yung book ko dito sa Baguio, available siya sa Mount Cloud bookstore. So pwede rin, they could check also Shopee or Lazada. Mhm. Or pwede rin i-direct message nila ako sa aking Sige po. Straight nyo na sa sa inyong mga social media account. Facebook Messenger, no? Malu Trajano ang aking Facebook, no? You can direct message me to order the book para ma-ship namin. We can ship it here in the Philippines and even abroad, pwede namin Mhm. i-ship. So, it's available 24/7, every day, full year round, yung aking libro. So hindi siya nagko-close kasi 24/7. Yes. Okay. So, yun. And So, they can also see Memoirs me of sa a TikTok. Child Okay. Neurologist. Go ahead, Doc. Sa TikTok, inviting everybody. So, Doc Malu Trajano sa TikTok. And sa YouTube, for all my uninterrupted lectures, Mhm. podcast, please visit my YouTube channel, Maria Lourdes Trajano. Okay. Yun lang po. Doc, next ano tayo schedule ulit pagka free kayo. Yung may topic na tayong pag-usapan para Yeah, at least sure. nakilala kayo ng mga viewers. Then next is magawa tayo ng kung sa free time mo, kung may topic tayong pwedeng i-discuss, like yung mga modules mo, yung mga trainings mo, pwede natin i-discuss para mas makinig, mas marami makapakinig din. Yeah, sure. Okay. Text lang sila sa'yo kung anong topic ang gusto nila i-discuss. And I'm more than Yeah. happy to give Wag lang love life, a di ba? talk about it. Wag lang love life. Yeah. Yun lang. Meron ding boundaries limitation si Doc. Love life, hindi pwedeng topic. Okay. Thank you so much, Doc. Maraming salamat for your time. So again, Facebook account ni Doc Malu is Malu Trajano. TikTok account, Yes. Malu Trajano. Sa mga Yes. viewers, kung gusto makakuha ng copy niya, andun sa Mount Cloud, tapos or direct message, DM kayo. Para direct na kayo mag-usap ni Doc Malu. Pag dumaan kayo sa akin, mas mataas na presyo niyan. Yes. Before I let you go, Good. Doc, okay lang ba together with the whole I Am Possible family, okay lang ipag-pray ka namin? Yes, thank you. Sige. Mga viewers, let's close our eyes, bow our heads. Lord, thank you, Father, for this day. Naudlot man for how many weeks ang guesting ni Doc Malu. Pero sabi niyo nga po, there's no such thing as a coincidence. This is the perfect time, November 17, para maging guest si Doc Malu. We thank you, Father, for her life. We thank you, Lord God, sa mga pinagdaanan niya since childhood. Ang mga redirections, truly, Lord, hindi po ito rejections, but it is a redirection. Ang hindi pagkatuloy ng pagiging dancer na kanyang pangarap ng bata, ang hindi pagtuloy ng pagiging teacher, ng pagiging physical therapist pag abroad ni Doc Malu, it is not a rejection, it is a redirection para sa true calling, true purpose ng buhay ni Doc Malu. Thank you, Father, for her life. Thank you, Father, for her parents that taught her to be tough.
na maging matatag, not to give up in life. Marami pong salamat sa patuloy na pagkilos nyo sa buhay ni Doc Malu. Sa mga wisdom, knowledge, ideas, creativity na binibigay nyo pa sa kanya. Maraming po salamat na nakakapagbigay serbisyo siya sa mga kabataan, sa mga tao, sa mga youth, sa mga bata, Lord God. Even sa adults, sa mga parents, Lord God, sa mga co-employees, sa mga employees, sa mga doctors na nakakasama ni Doc Malu, sa kanyang family. Thank you, Lord God, sa mga social media accounts niya na mas marami pang naaabot si Doc Malu. Sa mga learnings na binibigay niya, Lord God. Continue to give her wisdom, strength, continue to keep her safe, Lord God. Give her good health, Lord God. Pagpalain niyo po lahat ng endeavors na inumpisahan niya at uumpisan pa ni Doc, Lord God. Maraming po salamat sa puso niya to serve, ang passion niya to serve more people, O Father God. More importantly, to serve you, O Lord. That everything that she does, Lord God, ang sole purpose is to glorify you, not si Doc Malu, but you and you alone. We lift up to you in a special way ang kanyang run this coming 2026 sa Osaka, Japan. Ang goal, Lord, if it is your will na manalo siya, let your will be done. But ang goal is na ma-finish the race, Lord God, not to give up, but to finish the race. Ang daladala niya po ang bandera ng Pilipinas. Hindi po Malotrahano, hindi po Baguio City, but the whole Philippines, Lord God. Give her strength sa kanyang mga trainings, keep her safe, na malayo siya sa anumang mga injuries whatsoever. We just surrender her life to you, ang kanyang mga patience. Gamitin niyo po ang kanyang mga kamay, Lord God, na makapagpagamot, makapagpagaling, Lord God. Bless her, Father God. Thank you, Lord God. Truly, si Doc Malu is an added inspiration for us to continue what we are doing. Thank you, Father, for her life. We just surrender her to you. We leave it all up to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga ka-impossible, Amen. ladies and gentlemen, Dr. Maria Lourdes Trajano. Thanks so much, Doc. Message ko kay later. Again, narinig natin ng very inspiring mga words of wisdom ni Dr. Malu Trajano from her childhood days, kanyang parents, ang kanyang family, ang kanyang mga struggles in life, hanggang sa success na nakita niya ang kanyang purpose to be a child neurologist, a pediatrician, ang mga endeavors, ang mga social work activities na ginagawa, service na ginagawa ni Doc Malu. Question ko ngayon, pag-usapan natin mga takeaways, mga insights natin para sa episode 141 Beyond the Brain. Following your passion can be trapped. What do I mean? Di ba laging sinasabi, just follow your heart, follow your passion, then it will lead you. Sundin mo ng puso mo, it will lead sa iyong passion. Pwede pa lang maging trap ang following your passion. Bakit? Napag-usapan namin ni Doc kanina. Swerte. No, blessed pala. I mean, blessed pala ang mga kabataan na from a young age, kung anong passion nila, hanggang tumanda sila, hanggang lumaki sila, yun ang nakuha nila. Yun ang tinuloy-tuloy, di ba? Paano naman yung mga iba? Hindi pa alam kung anong passion. Two ways para pwede mo makita kung anong passion mo, kung anong para sa'yo. Number one, move, work. What do I mean by moving, working? Work with what you have right now. Kung anong nasa harap mo, work. Pagsikapan mo. Be good. Excel in what's in front of you right now. Baka pagtagal din pala ang passion mo. Iba yung nasa isip mo, iba yung will ni Lord para sa puso mo. What's in front of you? Work. Maghanap ka ng 5 bagay na sa tingin mo pwede mong ayusin, pwede mong gawin, and be good at it. Mahanap mo doon sa 5 things na yun kung ano ang para sa'yo. Second, follow your calling. It may not be your passion, pero pwede rin pala yung calling mo ang maging passion mo in the end. Like me, hindi ko naman passion mag-talk. Mahiyain ho ako nung aking kabataan. Ayaw ko nagsasalita sa harap ng school, ng classroom. I used to be a basketball player. I can play in front of thousands of people. Hundreds, thousands. I am good at playing basketball before. Kaya kong marabat, hindi pagsalita mo ako sa harap ng napakarami, hindi ko kaya. Hindi ko nakita ang sarili ko being a good inspirational motivational speaker, speaking in front of a lot of people. Pero nung tumagal, nakita ko yung pala ang aking calling, and at the end, yun ang naging aking passion. 2 ways para makita ang passion. Number 1, work. Hanapin mo. Be good at it kung anong nasa harap mo ngayon. Second, follow your calling. Kung itong calling mo, akala mo, hindi to para sa'yo, pero may calling ka pala. Soon, yun ang magiging passion mo.
Again, maraming salamat sa lahat na naging viewers natin para sa episode 141, Beyond the Brain with Dr. Malu Trajano. Sa mga naghanap ng inspirational, motivational speaker for their schools, churches, companies, organizations, or any events na kailangan ng inspirational, motivational speaker, trainer, please feel free to contact us sa 0927-181-8337. Again, 0927-181-8337 para ma-check ko ang aking calendar for appointments. Pwede rin naman kayo mag-DM for kailangan yung speaker trainer sa aming Facebook page, I Am Possible. Pwede kayo mag-comment doon. Pero kung wala naman kayong magandang sasabihin, alam nyo na, wag na kayong mag-comment. Again, I'm Paolo Avellano. You've been a great audience. Thank you, to God be all the glory. Huwag nyo nang intay, mabulag pa kayo para makita nyo ang nakita ko. Kita-kits ulit sa tenga next Monday for another episode of I Am Possible.